patay dito, di ba? Hindi naman. Ano hindi? Dito sa kabila yun. Dito rin eh. Ito ang nakakakilabot na tila'y parang premonition ni Johnny Clear bago siya natagpuan doon sa kanal sa Binangonan, Rizal. Ito ang isa sa mga huling sandali ni Johnny habang nag-FB live kasama ang kanyang partner doon sa Binangonan, Rizal bago nangyari ang karumal-dumal na sinapit niya. Malapit din ata dito sa pinagkuhanan niya ng kanyang FB live na kung saan natagpuan siyang wala ng buhay at ang suspect sa kanyang pagpaslang or pagpanaw ay kanya mismong kasama dito sa video na umamin sa kanyang ginawang krimen dahil sa matinding selos. Mapapasana all ka talaga dahil nagkaroon ng photo collage ang couple na ito dahil since 2011 nagmarka ang kanilang pagmamahalan all the way hanggang 2024. Pero magugulantang ka kasi dahil sa selos, biglang natagpuan ang wala ng buhay na babaeng ito somewhere in Rizal Province. Kasi ang punot dulo ng lahat ay ang pagseselos, matinding selos ng partner na lalaki. Ayon kasi sa report, so sabi dito, tignan, kinakasama ng babaeng itinapon sa gilid ng kalsada, umamin sa ginawang krimen. So, mismong ang ka-live-in partner ng babaeng na tsugi na nang itinapon sa gilid ng kalsada sa Quarry Road sa Barangay Palangoy, Binangonan, Rizal ang kumitil sa kanyang buhay. So, inamin ni Roseler Lanon, ang kinakasama ng biktima, na siya ang kumitil sa buhay ni Johnny Clear Kahilig na 31 anyos dahil umano sa matinding selos. Matatandaang nagbanta pa ito sa di umano'y aalisin daw niya yung buhay niya sa kanyang live-in partner before ginawa yung krimen. So may threat na talaga before. So ayon sa ulat ng pulisya, mismong sa bahay nito sa Antipolo, kinitil ang buhay ng biktima. Nagkaroon umano ng pagtatalo ang dalawa hanggang sa napukpok ng bote ni Lanon si Johnny Clear. Nang bumagsak ito, tsaka ito, inasphyxiate siya hanggang sa mawalan na siya ng malay at itinago pa nito sa loob ng kwarto nila upang hindi makita ang katawan. So, kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang live-in partner na suspect sa murder case na ito. So, ito yung report ayon sa Calabarzon DZJB Radyo. Dito talaga ako kinilabutan talaga kasi nung binanggit niya about sa pagtatapon ng mga katawan ng biktima ng salvage, mukhang tumayo talaga yung balahibo ko kasi after ilang days nung sinabi niyang yan, siya naman ngayon ang natagpuang walang buhay at ang may kagagawan niyan ay ang kanyang kasama dyan sa video na ang kanyang live-in partner. So nakakakilabot talaga, di ba? Kaya ang tanong, isa ka rin ba sa mga naniniwala sa mga premonition, prediction na sa mga paparating na signos na pwedeng posible mangyari sa iyo na tungkol sa karahasan in the near future? Or baka nagkataon lang itong live video na ito pero hindi mo rin talaga may iwasan na kapag panoorin mo, medyo kikilabutan ka talaga at tatayo ang balahibo mo. Pero sayang din ang kanilang love story, So basahin natin yung love post ni Johnny Clear noong August 28, 2023. So 2011, na-meet kita sa ICCT Antipolo Campus. Mr. Nobody, sobrang tahimik. Tapos tinanong ko name mo sa common friend natin, RJ pa nga, pakilala mo nung huli ko na nalaman yung totoo mong pangalan. We started as friends, textmate, tas gang sa naging tayo, tapos nag-break for a while. Then separate ways, mga 7 months din yun. Tapos di mo ko matiis nakipagbalikan ka rin. Ayun na nga, hindi ka na nagpatumpik-tumpik pa, talagang di mo na ako pinakwalan. Reminiscing those moments, mapapangiti na lang ako kasi after ng mga pinagdaanan natin, andito tayo pinanindigan at pinili magstay kasi at the first place, ginusto natin to. Madalas nang nag-aaway, pero mas pinili natin ang ayusin di lang para sa atin, kundi para sa pamilyang binuon natin. Ayan, so mahal, happy 12 years of love
thank you sa pagpili at pananatili. Kaya lang, masisira ito dahil ganito ang nangyari matapos ng matinding pagseselos ng kanyang live-in partner na lalaki. Nakakalungkot lang talaga kasi mismong ka-live-in partner niya for how many years at meron silang 2 anak na siya ang prime suspect sa pagkawala ni Johnny. So, nalulungkot ang mga kamag-anak kung paano siya napraning sa selos, no? So, ang pag-amin naman ng suspect na ito ay lately daw, since nung nag-work si Johnny, napansin daw ni Rosel or basta yung partner ni Johnny na medyo lumalamig na daw siya. Tapos, medyo umangat na naman ang kanyang emosyon nung pinuntahan niya si Rosel sa kanyang pinagtatrabahuan kasi nga daw Valentine's at mukhang gusto daw niyang maki-date, no? Kaya lang, nung sinabi ni Johnny na mag-overtime siya, hindi daw yon yung natuklasan ni live-in partner niya na naabutan niyang walang overtime pala at nag-happening daw sila. Siguro dahil celebration ng Valentine's Day, mga ganun daw, kasi February 13 daw yung nangyari eh. So correct me if I'm wrong sa information. Tapos doon na daw nagdilim yung kanyang paningin at humantong sa pagtatalo hanggang sa nagawa niya ang hindi niya dapat gawin. Dito sa Facebook post ni Johnny, mapapansin nyo na meron siyang mga pinopost tungkol sa pagseselos, tapos mapapansin mo talaga na she is emotionally stressed na, no? Meron siyang mga pinagpo-post or pinaparinggan sa kanyang kasama na parang malamig din siya, kahit na pagod na umuwi, wala man lang kiss, yung mga ganyan. Tapos, ang medyo disturbing na ibang pinopost niya ay tungkol sa pagseselos nga. Kasi kung minsan, kapag hindi mo talaga na-control yung pagseselos mo, humahantong talaga sa hindi mo inaasahang pangyayari. At eto na yung nakakakilabot na pangyayari. So, sa post ng live-in partner na suspect, eto yung unang post niya. Ayan. So, meron siyang sinabi na nagmura siya sa kanyang post. So, magtataka ka kung bakit may mga friends ka sa Facebook na ganito yung pinopost. So, malamang sa malamang, may mga nangyayari. And then, eto na, ang isa sa mga pinost pa niya. So, sabi niya, Johnny. So, malamang sa malamang din, mukhang, ayun na nga, eto na yung nakakakilabot at mukhang karumal-dumal na yung nangyari dyan. Kaya, ganyan yung post niya. Tapos, nung tinignan ko sa mga comment section, ayan, ang dami nang nagsabi na condolence. So, nakakalungkot ng pangyayari na dahil sa selos, humantong sa ganito ang pagmamahalan nila for almost 15 years kasi 2011 hanggang 2024 or sabihin na natin 13 years. Malulungkot ka rin dito dahil mayroong maaapektuhan na 2 anak na maiiwan ni Johnny, no? Tapos, yung tatay naman ay nasa kustodiya ng mga pulis. So, ang mangyayari siguro dyan ay mapupunta sa immediate family. Pansamantala, yung custody ng yung 2 maiiwan na anak nila, no? Tapos, at the same time, siguro pag-uusapan yan ng DSWD, ng mga authorities, kung saan nga ba mapupunta yung kustodiya ng naiwang 2 anak na mukhang wala pa silang idea kung paano biglang nawala sa isang iglap ang kanilang ina na ang talagang salarin pala ay ang kanilang tatay dahil sa selos. Ako, as for my personal experience, kapag nagkakaroon kayo ng problema sa partner mo, importante talaga na mag-usap kayo, pag-usapan nyo. Medyo challenging din kasi kapag meron na kayong anak. Pero kapag wala kayong anak, you have the freedom to choose kung ipagpapatuloy nyo pa ba or hindi. Pero kapag nakabuo kayo ng pamilya, siguro pwede siguro nyong isantabi kung ano yung difference nyo sa alang-alang ng inyong anak. Pero kapag hindi talaga nag-work out yung relationship nyo, siguro mas mabuti na lang talaga na magpa-counsel o kaya magpa-advise sa iba para kung ano yung recommendation nila. Kasi mahirap kung bigla-bigla na lang kayo maghihiwalay dahil maapektuhan yung welfare ng anak nyo. So katulad niyan,
Nakakalungkot talaga ang sitwasyong ganito. I am very sure na marami talaga ang makaka-relate dito dahil meron at merong ganito na similar ang sitwasyon sa buhay. Either mag-asawa man, magkasintahan, magpartner, mga ganyan. So sana may natutunan kayo dito sa video na ito na importante talaga ang communication o kaya magpa-advise kayo kapag hindi nyo kayang dalawa na isolve kung ano man yung differences nyong dalawa. Okay, so kung nagustuhan nyo pa ang ganitong klaseng istorya ko, mag-follow me na lang sa aking Instagram account, The Story of Anthony. Ito po yung aking Instagram account and syempre sa aking mga social media platforms. So maraming salamat. Always remember na ligtas ang may alam, stay safe, and be positive.